Meron na naman tayong mga nagbabaga at nag-iinit na balitang panonoorin ngayon at bibigyan natin ng commentary at reaction video. Siyempre may kinalaman pa rin to mga tol no, sa West Philippine Sea. Mula to sa Philippines Trending News. Yan na, nakalagay po ang link sa ibaba ng videong panonoorin natin. Basahin ko muna yung title. Kakapasok lang hala, China nagdeklara na, nagdeploy sa West Philippine Sea. Tinamaan President Marcos umalarma sa Pinas. No, ito yung title mga tol no. So aalamin natin naman kung ano ang nilalaman ng mga balitang to mga tol. Samahan lang ninyo ko. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at syempre paki-click na rin po ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong video. Kung nais niyo yung mga ganitong klaseng reaction video mga tol at dapat syempre maging aware tayo sa mga balitang to, paki-click niyo na rin po ang like. No, maraming salamat. So wag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na panoorin na natin 'to mga tol. Sa ibang balita naman, muli na namang tinangkang harangan ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa may West Philippine Sea. Sa kasagsagan nito ng ginawang resupply mission ng BRP Dato Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa may Baho de Masinloc Shoal. Dito ay muling naglagay ng floating barriers ang Chinese Coast Guard upang tangkaing pigilan ang pagpasok ng naturang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessels sa lugar. Batay nga sa inilabas na video ng Philippine Coast Guard, makikita na nagmaniobra pa ng paatras ang China Coast Guard vessel para lamang harangan ang barko ng Pilipinas. Hindi nila pwedeng itanggihan mga tol. May mga video tayo at may media tayong kasama dyan. Nakasakay dyan ng grupo ng GMA mga tol na panood natin kahapon. At ngayon ang binabalita ng China mga tol na paalis daw nila no. Napalayas daw nila, naitaboy daw nila yung barko ng Pilipinas. Which is alam natin kasinungalingan yun mga tol. Dahil dito ay nagsagawa ng radio challenge ang Pilipinas laban dito. Ngunit nag-deploy naman ang helicopter ng Chinese Navy ng isang helicopter mula sa kanilang warship upang bantayan ang galaw ng BFAR vessel at mga Pilipinong mangingisdang naroon sa lugar. Ngunit bilang tugon naman ay nag-deploy din ang BFAR ng Cessna plane para naman i-monitor ang umano'y panghaharas na ginagawa ng China Coast Guard. Samantala sa kabila nito ay iniulat naman ng Philippine Coast Guard na nagawa pa rin malagpasan ng barko ng Pilipinas ang presensya ng China sa lugar at matagumpay na nakapamahagi ng tulong sa 44 na mother fishing boats na nasa Baho de Masinloc. Di ba ang lagi sinasabi ng Coast Guard dyan, parang cat and mouse, di ba? So sila yung cat, tayo yung mouse, no? Sila yung palagi ng sa atin ng bubula sa atin, ng aras sa atin. Tayo naman wala tayong palag. Pero pinipilit pa rin natin magawa kung ano man yung mission natin sa karagatan mga tol. Which is dapat naman talaga mga tol, walang gumagambala sa atin di ba? Dapat lang man talaga Etong mga mangingisdang Pilipino, kung hindi lang sana hinaharas to ng China mga tol, hindi natin kailangan sila supplyan Kasi syempre okay naman sana yung hanap buhay nila kung nakakapaghanap buhay talaga sila ng maayos Kaso kapos na sila sa kita kasi onti na lang yung isdang nakukuha nila. Minsan bokya pa kapag pinapaalis sila ng mga incheck mga tol. Kaya etong ginagawa ng gobyerno, ng BFAR, sinusuplayan sila para kahit papano makatulong, di ba? Mahina man ng huli, may binibigay sa kanilang ayuda o kahit papano may papakain sila sa pamilya, binibigyan sila ng gasolina para kahit papano mga tol, makamenos yun sa ginagastos nila sa krudo kapag pumapalaot sila, di ba? Hinaharang pa pati yun mga tol nitong mga Chinese Coast Guard. Grabe talaga, di ba? Kaugnay pa rin ng mga development na yan ng Philippine Navy ay nagsagawa naman ng command conference sa unang bahagi ng 2024. Diyan ito sa may area ng Puerto Princesa City, Palawan. Alamin natin ang naging detalye at kung anong mayuugnay doon sa issue dyan sa West Philippine Sea. Nagsagawa ng command conference sa unang pagkakataon ngayong taong 2024 ang Philippine Navy sa Puerto Princesa City sa Palawan. Ito ay pinangunahan mismo ni Philippine Navy Commander Vice Admiral Toribio Adasi Jr. na dinalhan naman ng lahat ng unit commanders at headquarters staff ng hukbong dagat. Layunin nito na muling i-reassess ang Philippine Navy strategies kaugnay po rin sa external defense operations at comprehensive archipelagic defense concept ng Armed Forces of the Philippines. Gayon din sa pagsusumikap ng Philippine Navy na transformation ng kanilang hukbo na maging moderno, multi-capable naval force para sa mas maigpit na pagbabantay naman sa maritime defense and development ng ating bansa.
Ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad, ang Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, kasabay nito ay binisita rin ng pinakamataas na opisyal ng Philippine Navy sa naturang lugar ang mga tropa at mga pasilidad ng militar sa Pag-asa Island. Bilang bahagi naman ito ng ginagawang pagsusumika para gawing isang tourist destination na naturang isla sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Kaugnay nito ay binigyang diin din ni Commodore Trinidad na bagamat nagkatuon ang atensyon ng publiko sa Ayungin Shoal kung nasaan ang BRP Sierra Madre na nagsilbi namang stationary outpost ng Sandatang Lakas ng Pilipinas, ay pinapanatili din anya ng Pilipinas ang outpost ito sa iba pang isla. One of the activities of the command conference is a visit by the Flag Officer in Command, Vice Admiral Adasi, some senior Navy leaders, and our multi-sectoral stakeholders to the island of Pag-asa. On Pag-asa, we have not only Philippine Navy personnel, we also have Air Force, Army, Coast Guard, and Philippine National Police. Yan o. Kaya gusto rin makuha ng China yun mga tol Pag-asa Island. Pero ito, bukod dun sa Ayungin Shoal, yung di ba doon yung BRP Sierra Madre natin, sa Pag-asa Island yun ang mga binanggit. May Navy, AFP mga tol, Coast Guard. Meron tayong mga doon, outpost doon mga tol. At pasikreto lang kunyari itong China mga tol na binabaliwala nila itong mga sundalo ng Pilipinas. Pero laki rin na takot nila dyan mga tol kasi alam nilang kapabilidad nitong mga to kapag lumaban. Eto mga tol, yung mga sundalo natin, karamihan dyan o halos lahat mga tol, may experience yan sa bakbakan. Talagang sumasabak talaga sa labanan yan. May mga pagkakataon na nagpadala na rin tayo ng mga sundalo sa ibang bansa para tumulong. So yung mga AFP natin, etong Navy natin, talagang gumagawa lang sila ng paraan para hindi na tumaas yung tensyon. Ayaw rin nila kasi ng gulay. Kumbaga sa wag ka na magsubok, ayaw kitang patulan. Pero kapag sinubukan mo, mapipilitan na kung patulan ka, yari ka lang. Parang ganon mga tol, no? Kasi kapag etong Navy natin mga tol, etong AFP natin, kapag eto once na pumalag na talaga, kayang-kaya nilang ubusin talaga yung mga sundalo ng China dahil wala naman yung mga yun. Puro practice lang ang alam ng mga yun eh. The Philippine Navy regularly conducts maritime patrol missions, air surveillance flights, and other activities within our EEZ. This is our modest contribution to enhance maritime security, promote regional stability, and to uphold the rule of law. Sa ulat, dumating si Philippine Navy Chief Vice Admiral Adasi Jr. sa naturang isla kasama sina Commodore Alan Javier, ang commander ng Naval Forces West. Gayun din ang iba pang mga senior Navy officials at kinatawan ng iba't ibang sektor para ipakita ang soberanya ng ating bansa sa contested area at kahandaan para i-welcome ang lahat, kabilang na ang mga turista. Samantala, nangako naman si AFP Western Command Chief Vice Admiral Carlos ng hindi matitinag na commitment at suporta nito para sa estratehikong direksyon ng Philippine Navy, lalo na sa pagpapalakas pa at pagpapahusay ng kapasidad para sa external defense security operations ng ating bansa. Ang China daw pa ay nanghak sa mga government offices ng India. Isipan mga sangay. Kasi ito po ngayon ito ngayon ang nangyayaring digma. Ito, panoorin lang natin to ng bahagya para makita lang natin kung ano yung reaction dito ni Sangkay Janjan. Actually, napanood ko na tong balitang to. Hindi ko lang nagawa ng reaction video. Pero ang China nga daw ay hinak naman, no? Government offices ng India, mga tol. Sinaalala niyo yung mga tol, yung India, nagpahayag na yan ng suporta sa Pilipinas, mga tol. Di ba kapag yung mga bansa na sumusuporta sa Pilipinas, nagiging kalaban na rin nila. Ayan na nga mga tol. No? Tingnan natin. Ng mga bansa. Labanan po ito ng mga hacker. Mga magagaling sa computer. Ngayon ang China at India, mga sangkay, magkalaban po, magkadikit na bansa na magkalaban. Parehas may mga malalaking populasyon. Hindi ko alam, parang naungusan na po ata ng India ang China pagdating sa dami ng populasyon, no? Well, tingnan po natin ang balitang to. The other night, I told you about China's bullying tactics and... Ayan na nga po, bullying tactics. Akala ko, Pilipinas lang nakakaranas niyan. Maging ang India pala, ganun din ang kanilang ginagawa. Kaya nga... Yun talagang nila, style nila. Mahilig sila mang-intimidate, mahilig silang yung muscle flexing nga kung tawagin. Paparadahan kanila ng puwersa, akala mo talaga mga totoo, puro tubig naman yung laman, paparadahan kanila ng, akala mo ready na sila sa gera talaga eh. Pero puro dadalang naman sila mga tol, yun talaga yung tactics nila, no? Yun talaga yung taktika nila doon hanggang sa matakot ka na lang kasi
parami sila ng parami. Yun yung ginagawa ng China mga tol eh. Labas sila ng labas ng eroplano, labas sila ng labas ng mga barko, gawa sila ng gawa para makita ng buong mundo, napakarami namin. 'Di ba ganoon naman talaga mga tol kapag nakakatakot masyado kapag ang daming nakikita nating susugod sa'yo. Pero kung titingnan mo puro ano pala, puro wala naman pala. Lang ang kaibahan po sa India at Pilipinas. Ang India po, malakas ang kanilang military forces. Oh, yun nga lang. Kaya hindi ko alam kung uubra itong mga pambubuli ng China. Tonight, I have more to add to that. Chinese hackers targeted Indian government offices. Uy, ayun na nga. Mga hacker daw po yan ng China. Also, several other business giants. Pati mga giant companies. Nadali din po nitong mga hacker ng China. Pero pagdating sa hacker, mga tol, malulupit tong mga Indian. Oo, ang titindi sa computer niya mga Indian, mga tol. Huwag niyong mamaliitin yan. Napakalulupit din yan sa internet, sa computer. There has been a massive data leak. The data was dumped on the software developing and code sharing platform GitHub. Where exactly did it come from? A state-linked hacking contractor. It's called iSoon. So, kumpirmado mga sangkay na galing sa China. Ang address ng nag-hack, ayon po dito sa report. Pero ang question dito, ito nga ba ay galing sa government ng China or isa pong grupo ng mga Chinese na wala pong ginawa kundi mang-hack? Kasi yung India, mga sangkay, napakarami rin pong mga hacker dyan. Oo. Di ba? Pansinin nyo mga sangkay sa mga Facebook nyo. Sino yung mga nakikita nyo mga nangahak? Mga Indiano, di ba? Pakistani, India. Yan, mayroong mga Vietnamese. Pero India, mga sangkay, sobrang dami po talaga nangahak. Ngayon, naisahan po sila ng China. Baka ito ay part ng cyber war na nagaganap. Kasi for your information, may tinatawag po na cyber war. Labanan po yan ng mga IT sa iba't ibang panig ng mundo. Leaked data shows the group was directly in communication with the Chinese government. Uy! Direct communication sa Chinese government? It was hired to keep an eye on the state's quote-unquote enemies, both home and abroad. Alam niyo dito mga tol, sa China, bantay sarado nila yung mga mamamayan nila. Naka-block nga daw ang Facebook dyan eh. No? So nagtataka nila paano nakakapag-Facebook yung iba. Yun yung mga pinapayagan. No, para makapang-spy, para makapang-hack mga tol. Bantay sarado sa komunistang bansa yan eh. So yung mga ganitong hacker na natatagpuan mula China, talagang ano ng gobyerno nila yan, no? May basbas yan. Yung mga nakakapag-post pa sa Facebook galing China, may basbas yung mga yun mga tol. No, matindi tong bansang to. Darating ang panahon makakalaban talaga nila buong mundo dahil sa mga kalokohan nila, no? I will tell you more about the group, but first, what was in the leaked data? Ayan. Ito maganda anong nasa leaked data. It was a hit list of sorts. There were 570 files, images, and chat logs detailing the targets of surveillance. Patay tayo dyan. On the hacking group's radar were at least 20 foreign governments and territories. This included India, Hong Kong, Thailand, South Korea, the United Kingdom, Taiwan, Malaysia. There were also contracts to extract foreign data over 8 years. Nako, ayan na nga po. Nakuha yung, nagkaroon ng leak. No? Alam naman po natin na ang India magagaling din po sa mga ganyan, mga cyber attack. Okay, so patuloy muna natin dyan mga tol. Pwede nyo panoorin yan kay Sangkay Janjan. No, sa kanya nyo nalang panoorin yan. Dito sa Pilipinas, hindi daw nakalusot mga tol yung tangkang pang-hack ng mga in-check no, sa government websites mga tol. Yun ang alam natin kasi yun ang report. Di natin alam kung talaga nakapasok ba at napigilan lang. Pero dito daw sa India ay nakapasok talaga at may mga nag-leak na information mga tol. Na which is kailangan yan talaga ng gobyerno nila para mapag-aralan nila o makuha nila yung tamang diskarte kung paano mga tol magagamit yung mga information na nakuha nila para mapasunod nila at maging puppet nila mga tol yung mga bansang hinak nila. Kasi mga tol minsan nang humahanap sila dyan ng dumi, 'di ba? Humahanap sila dyan ng kumbaga pwede nilang gamitin no para makontrol nila yung leader. 'Di ba? Pwede sila makakuha ng information doon sa gobyerno, sa leader
na magagamit nila para controlling ka. Alam mo na yung ibig ko sabihin, mga tol. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa video na panood natin? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.